Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Big Boss and Me. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV Part 3. Mabilis na tumakbo si Sofia, palabas ng opisina ko pagkatapos kong sabihin sa kanya kung ano ang magiging parusa niya, at umupo ako sa aking mesa, ngunit sa sobrang galit ko ay ibinagsak ko ang kamay ko sa mesa, ramdam ko pa rin ang init niya, kaya amoy ko pa ang bango ng kanyang katawan. Gusto ko lang siyang sunggaban habang siya ay naririto at pagsamantalahan, nang sa gayon ay isisigaw niya ang aking pangalan ng malakas, at sinisigurado ko na hindi niya ako makakalimutan. Alam kong nagpapanggap siyang hindi ako nakikilala, ngunit ang hindi niya alam ay gumagawa lang siya ng mga problema para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa nito. I have come to make her life a living hell, she must be pretending not to recognize me, after all paano niya ako makakalimutan. Parang baliw akong naghahanap sa kanya sa loob ng nakaraang 6 na buwan, ngunit walang resulta. Wala akong iniwan, hanggang sa nakilala ko siya noong 1 linggo sa isang business party. Noon pa man ay ayaw ko na sa mga business party at hindi ako uma-attend o sumasali sa mga ganon, puro lang sila mga taong patuloy na lumalapit sa akin. I don't get the fake laughter, lalo na sa mga gusto ko lang pagsamantalahan. Besides, business party is just a place for people to come and find out duty on everyone. Ang aking ama ang dapat na dumalo at patuloy na nagpatuloy tungkol sa kung gaano ito kahalaga, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya makapunta at nagmakaawa sa akin na pumalit sa kanya. Na nagsasabing gagawin ko ang aking tungkulin sa aking pamilya. Makailang beses akong tumanggi, pero sa huli pumayag ako para manahimik na lang siya at pigilan ang pagmamakaawa niya. Pumasok ako at agad na narinig ang nakakaawang peking tawa, nagsimulang lumapit sa akin ang mga tao, sinusubukan nilang makipag-usap sa akin sa pag-invest ng aking pera sa kanilang mga negosyo upang sila ay lumawak. Ang mga tao ay patuloy na sinusubukang purihin ako sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa aking kagwapuhan, sa aking tagumpay at sa aking pera, ngunit narinig ang lahat ng kalokohan na kanilang binubulalas ay sumakit ang ulo ko. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay dahil nangako ako sa aking ama, ngunit sinabi ko lamang na mananatili ako ng kalahating oras sa tuktok at ang oras ay malapit na. Natapos ang kalahating oras ko, at parang kalahating taon na ako dito. Sa sandaling nagpasya akong umalis, may pumasok na 2 bagong tao, isang lalaki at isang babae. Nang makita ko ang babaeng iyon ay huminto ang mga hakbang ko, at natigilan ako sa aking kinatatayuan dahil ang babaeng iyon ay hindi basta-bastang babae kundi ang parehong babaeng hinahanap ko sa nakalipas na 6 na buwan. Nakasuot siya ng mahabang pulang gown, at napakaganda niya, mas maganda siya kaysa sa lahat ng babaeng naruroon dito. Pagkakita ko pa lang sa kanya ay biglang sumilay ang ngiti sa labi ko at pupuntahan ko na sana siya pero biglang may dumating na babae at kinuha siya. Lumapit ang lalaki, na inaakala kong amo, at nagsimulang kausapin ako. Nakipagkamay siya sa akin, nakikipag-usap sa akin tungkol sa negosyo, ngunit ang lahat ng atensyon ko ay nasa babaeng iyon. Gusto kong hampasin ang ulo ng lalaking ito, dahil sa pagtatangka kong ilayo ako sa mahal ko. Sinasayang niya ang oras ko kaya lumayo ako sa kanya nang hindi ko siya naririnig at nang makarating ako sa lugar na nakita ko siya, wala na siya, at nawala siya sa karamihan. Nawala ko na naman siya. Nagalit ako sa galit at tumingin dito at doon, pero wala siya at pumasok sa puso ko ang takot na nawala na naman ako sa kanya, nang biglang narinig ko ulit ang boses ng amo niya, at napalingon ako sa likod ng may galit. Naisipan kong suntukin siya sa mukha, pero bigla kong nakita ang babaeng kasama niya. Tumayo siya sa tabi niya at dinala siya nito para ipakilala sa amin. Nang makita ko siyang nakatayo sa tabi ko ay napangiti ako, inosenteng nakatingin siya sa akin.
Sa pagkakataong ito ay nahanap ko na siya, gusto ko agad siyang yakapin at sabihin sa kanya na natagpuan ko na siya, at ngayon ay wala na siyang mapupuntahan, ngunit napahinto ako habang patuloy niyang nilahad ang kanyang kamay para makipagkamay sa akin. Ipinakilala kaming dalawa ng amo niya sa isa't isa, at nagulat ako nang makitang hindi niya ako nakilala. She treated me as if I was a stranger, hindi ba niya alam na ako yun? Hindi siya nakatingin sa akin at nahihiya o nag-oo sa usapan ng amo. Nakatutok ang mga mata ko sa kanya sa buong oras, at isang tingin lang ang hinahangad ko, ngunit hindi na niya ako nakita. Bumalik ang parehong babae at kinuha siya mula sa akin, dinala siya sa isang grupo na nagpapatawa sa ibang grupo at nagtatawanan. Nakatayo siya sa grupo at nakangiti, ngunit marami ring mga lalaki sa grupong iyon at lahat ng mga mata nila ay nasa kanya, tinitingnan siya at marami sa kanila ang humihingi ng kanyang numero. Nag-aapoy ang aking katawan sa apoy ng galit nang makuha ko ang kanyang kamangmangan. Pinaglaruan niya ang nararamdaman ko at ininsulto niya ang mahal ko, pero hindi niya alam na maling tao pala ang niloko niya. Sinubukan niyang linlangin ang maling tao at mula sa araw na iyon, determinado siyang gawing impyerno ang kanyang buhay. Hindi lang ako maghihiganti sa kanya, kundi pipilitin ko siyang pagsisihan ang kanyang pagkakamali sa buong buhay niya. Simula noong araw na iyon, nagsimula na akong magplano. Gumawa ako ng isang malaking deal sa negosyo sa kumpanyang iyon at pagkatapos ay tinanggap din ang pakikipagsosyo ng kumpanya. Alam ni Sofia na malaki ang partnership ko sa kumpanya ko at sa kumpanya nila, pero hindi niya alam na mahigit 55% ang pagmamay-ari ko sa shares ng kumpanya nila. Sa madaling salita, ako ang may-ari ng kumpanyang ito at ang kanyang amo. Mayroon akong ganap na kontrol sa kumpanyang ito, ngunit higit pa doon ay kokontrolin ko ang kanyang buhay at gagawin siyang sumunod sa aking utos. Nung nakita ko ulit siya sa office niya after 6 months, mas lalo ko siyang nakitang gumanda. Nakasuot siya ng puting gown na para siyang manika. Gusto kong makuha ang atensyon niya pero hindi niya ako pinansin. Huminga ako ng malalim at pinipigilan ang sarili kong huwag pumunta sa kanya. Alam kong gusto ng amo niya na makilala niya ako, pero hindi ko gagawing madali para sa kanya. I wanted to get her alone, kaya dali-dali akong umalis, sinisiguradong isang empleyado lang ang makakakita sa pupuntahan ko. Pumasok ako sa storeroom at marahang isinara ang pinto sa likod ko, inilabas ko ang bumbilya para kahit mahanap niya ang switch ng ilaw ay madilim pa rin dito, at saka ako naghintay. Narinig ko ang empleyadong nakakita sa akin na nagsabi sa kanya na nandito ako at pagkatapos ay narinig ko ang kanyang mga yabag na papalapit sa silid, ngunit pagkatapos ay huminto siya at hindi pumapasok. Ano? Bakit hindi siya pumapasok dito? Kailangan kong gumawa ng isang bagay para masigurado na papasok siya rito, kaya binuksan ko ang pinto at tumayo sa likod nito. Pumasok si Sofia at tinawag ako, ngunit hindi ako sumasagot. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto, ngunit isinara ko ito at mabilis na nilock, saka lumayo, para hindi niya malaman na nandito pa ako. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong at nang malapit na siyang kumatok sa pinto ay nakita ko ito bilang pagkakataon ko at hinawakan ang kamay niya. Hinila ko siya pabalik sa dibdib ko. Ramdam ko ang nanginginig niyang katawan sa batok ko at mas gusto ko siya, inikot ko siya at itinulak siya paharap sa pinto, tinitigan siyang mabuti. Noon pa man ay maganda ang paningin ko sa dilim at sa sandaling ito ay mayroon akong karapatan kung saan ko siya gusto. Humakbang ako at narinig ko ang paglakas ng kanyang paghinga, may sasabihin siya, ngunit hindi ko na napigilan at idiniin ko ang aking mga labi sa kanya, mapusok ko siyang hinalikan, ibinuhos doon ang lahat ng pagmamahal ko para sa kanya. Sinubukan niya akong itulak palayo, ngunit hinigit ko ang mga braso niya. Gusto ko siyang tikman, kaya kinagat ko ang ibabang labi niya dahilan para mapasinghap siya at sinamantala ang pagkakataong ipasok ang dila ko sa bibig niya. She tasted perfect, as I leaned into her even more, my heart pressing against her, but then she started crying and that made me break the kiss. Bakit siya umiiyak? Hindi niya ba alam na ako iyon? Hindi niya ba ako nakilala? I brushed my thumb across her lips, trying to calm her down and stop her from crying, and it works, pero nanginginig siya sa takot. Nahanap kita. Bulong ko at humiwalay sa kanya, binuksan ko ang pinto habang ginagawa ko iyon. Napahawak siya sa dibdib niya at mabilis na tumakbo palabas doon, hindi lumingon sa likod na nagbigay sa akin ng perpektong paraan para umalis nang hindi niya nakikita.
Mabilis akong bumalik sa karamihan, hindi na ako nang istorbo na sabihin sa kanila kung nasaan ako, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang aking sarili sa kanila. Mabilis na naglakad palabas si Sofia at paglabas niya ng security office ay inayos niya ang sarili, pero nakita niyang nakatingin ako sa kanya at hindi ko maiwasang mapangiti sa kanya. Masama siguro ang ngiti ko pero malayo iyon, naaalala ko ang sarap ng labi niya sa labi ko, naaalala ko ang pakiramdam ng katawan niya sa batok ko. Nakita ko ang takot sa mukha niya pero hindi ko maintindihan. Napatingin ulit ako sa kanya at parang may nag-click sa utak niya. Napansin ba niya na ako pala ang nasa storeroom? She still looked as if she didn't know me, parang stranger ako sa kanya and it pissed me off. How dare she treat me like shit? How dare she treat me like a stranger? Inutusan ko si Jasper na mag-imbestiga, at pagkatapos niyang malaman ang lahat, dinala niya sa akin ang lahat at napag-usapan namin ang lahat ng impormasyon at mga file sa kumpanya at alam namin na niloloko ang kumpanya. Niloloko ako. Inutusan ko si Jasper na gawin ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos upang mabigyan ko ng hustisya ang mga salarin. Nais kong harapin sila sa sarili kong paraan, sa isang marahas na paraan, ngunit na-convinced ako ni Jasper na ito ay mas mabuti at mas nakakahiya para sa mga sangkot, kaya nag-aatubili akong pumayag. Alam namin ni Jasper na magkakaroon ng malaking pagpupulong ng mga shareholder at doon ko napagplanuhan na mawala ang lahat ng ito. Hiniling pa nga nila sa akin na sumama sa kanila sa pagpupulong, ngunit tumanggi akong sabihin na wala akong oras na sayangin ang mga walang kwentang bagay, ngunit sa totoo lang ay gusto kong makita kung ano ang kanilang gagawin. Gusto kong marinig ang lahat ng sasabihin, kung paano sila magplano at magpaplano sa likod ko, kung paano nila susubukan na kumuha ng mas maraming pera mula sa kumpanya, mula sa akin. Nakaupo ako dito sa opisina ko, naghihintay sa mga pangyayari nang biglang bumukas si Jasper sa pintuan ko at mabilis na isinara iyon sa likod niya. Sir, you're not going to believe this. Ang manager na pinaghihinalaang bahagi ng lahat ng ito, ang manager ni Sofia na hindi siya pupunta sa meeting, instead inutusan niya si Sofia na pumalit sa kanya at kumuha ng notes para sa kanya. Tuldok panipi, sabi ni Jasper, pero hindi ko nakita ang problema nito. Nangangahulugan lamang ito na kailangan namin siyang mabitag sa ibang paraan. Naramdaman siguro ni Jasper ang pagkalito ko dahil nilibot niya ang tingin niya sa akin at saka nagsisi agad. Paumanhin sir, ngunit inutusan mo ang lahat ng nasa silid na iyon na arestuhin at dalhin sa kulungan. Pupunta si Sofia sa silid na iyon, kaya't maaresto siya at dadalhin sa kulungan. Sabi ni Jasper at ngayon ay naintindihan ko na ang gulat niya. Ang bastos na iyon ng isang manager ay nag-aayos kay Sofia upang kunin ang pagkahulog sa kanyang lugar. I swear to God, papatayin ko ang lalaking iyon kapag may nangyari kay Sofia. Walang paraan para matigil ito ngayon, kailangan kong dumalo sa pagpupulong para maprotektahan lamang si Sofia mula sa pag-aresto. Papatayin ko ang lalaking iyon kung ito lang ang huling bagay na pwedeng gawin, napatay ko siya. Sabi ko, pero mukhang malalim ang iniisip ni Jasper. Ano bang iniisip mo? Tanong ko na curious kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Paano niya nalaman? He had to know somehow, otherwise bakit hindi na lang siya pumunta sa meeting tulad ng karaniwan niyang ginagawa? Sabi ni Jasper, at tama siya, kailangang may paraan para malaman niya. Lahat ng tao ay masyadong natatakot sa akin para maisip man lang na tiktikan ako. Baka masama lang ang pakiramdam niya sa araw na ito at nagpasyang huwag na lang pumunta, o baka may gagawin pa siya kaya naman pinalitan niya si Sofia. Ano man ang dahilan ay haharapin ko siya sa susunod na araw, sa ngayon ay kailangan kong makapunta kay Sofia. Naglakad ako papunta sa meeting room, ngunit pagdating ko doon, ako ay nagalit at napuno ng puot sa aking nakikita. Ang isa sa mga shareholder ay nakapatong ang kamay kay Sofia at imbes na sabihan ito o sampalin man lang, magalang lang ito at tinanggal ang kamay nito. Handa akong pumasok doon at baliin ang bawat buto sa kanyang katawan, ngunit kailangan kong tandaan kung para saan ako pumunta rito, para kay Sofia. Ang aking Sofia. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa kwarto, napapikit ang bawat isa sa kanila at napatingin sa akin. Wala sa kanila ang umaasa na nandito ako at lahat sila ay mukhang hindi lang nabigla, kundi sobrang takot din. Tumayo silang lahat at yumuko sa akin, lahat maliban kay Sofia at natutuwa akong hindi niya ginawa.
I never wanted to see her bow her head to me. She wasn't like these dogs here. She was my Sophia. But then she stood up like the rest of them and bowed her head to me. It made me savage to see her doing this. She wasn't like them. She shouldn't degrade herself by doing this. Yung iba lang dapat pero hindi siya uupo. Tumingala siya sa akin at galit na galit akong tumingin sa kanya, umaasang makukuha niya ang mensahe at maupo. Ngunit hindi niya ginawa at nanatiling nakatayo hanggang sa makaupo ako. Sorry sir. Hindi namin inaasahan na darating ka. Sabi ng isa sa mga shareholders, sinusubukan akong yakapin at sipsipin, ngunit huli na kasi nasa akin na ang lahat ng ebidensyang kailangan ko. Dapat lang na magpasalamat sila na nakulong sila sa halip na ako ang makipag-ayos sa kanila. Hindi ako pupunta dito at kaya naman sinamantala nyo ito at sinimulan ninyong i-scam ang kumpanya sa likod ko. Sagot ko sabay tingin sa relo ko. Ramdam na ramdam ko ang takot sa kwarto nang magsimula silang lahat na hindi komportable sa kanilang mga upuan. Ang iba ay mukhang natatakot, ang iba ay nagulat, lahat maliban kay Sofia. Si Sofia ay mukhang sinusubukan niyang malaman kung ano ang nangyayari, siya ay mukhang nalilito at habang pinagmamasdan ko siya sa gilid ng aking mga mata, ginawa niya ang mga aksyon ng iba, at pagkatapos ay tila napagtanto niya ang katotohanan. Napatingin ako sa mukha niya na parang luluha na siya, pero hindi niya ako ikinagulat. Bawat tao na naroroon sa pulong na ito ay magbabayad para sa krimeng ito at makukulong, sabi ko at umiyak na si Sofia. Gusto ko siyang yakapin para sabihin sa kanya na magiging okay siya, pero hindi ko magawa at hindi ko ginawa. Pumasok ang mga pulis at sinimulang kaladkarin ang mga shareholders palayo isa-isa. May pulis na naglalakad papunta kay Sofia at kailangan kong pumasok. I will handle her. You guys can go now, sabi ko sabay tango ng ulo. Umalis ang mga pulis at nakahinga ng maluwag si Sofia, ngunit pagkatapos ay mukhang talagang nalilito siya. Tumayo ako sa kinauupuan ko at naglakad papunta sa pinto. Kung ayaw mong makulong, then I suggest you follow me. Sabi ko sabay labas ng pinto at mabilis siyang tumayo at hinabol ako. Lahat nakatingin sa amin pero wala akong pakialam, tumingin sila. Nakatayo ako sa pintuan ng aking opisina, ngunit hindi pumapasok si Sofia at pagkatapos ay tinawag siya ng dalawang bastos na isang kalapating mababa ang lipad. Hindi ko na kinaya at hindi ko kayang panindagan iyon, hinawakan ko sila at binugbog sa loob ng 1 pulgada ng buhay nila, papatayin ko na sana sila at baka sakali pa, pero pinigilan ako ni Sofia na mas lalo lang akong ikinagalit. Hinila ko siya papasok sa office ko tapos may napansin akong nakadikit sa likod ng damit niya. Nagpumiglas siya at tinulak ako palayo, pero hinawakan ko siya at inilapit ang katawan niya sa katawan ko, para akong heaven at hindi ko maiwasang magtagal. I finally got it off her and as soon as I saw the words written I felt my anger rise up again. How dare they do this to her, but when I asked her about it nagsinungaling siya sa akin. Handa siyang protektahan ang mga bastard na iyon, ngunit tumanggi siyang aminin na kilala niya ako. How dare she? I wanted to kiss her, deep and I saw she was also going to let me do it pero hindi niya ako pinayagan, lumayo siya sa akin na nagsorry. Nagalit ako at sinabi ko sa kanya that prove herself. Iyon ang parusa niya. She was making me crazy for her, then I will make her crazy, and kept her in a situation where she will only end up to me, and instead tumakbo palabas ng office ko nang sabihin ko sa kanya na kailangan niyang maghanap ng patunay ng kanyang inosente at na siya ay hindi kasali. Alam kong hindi siya, pero gusto ko siyang saktan dahil sa pagpapanggap niyang hindi niya ako kilala, sinaktan niya ako at hindi ko iyon paninindigan. Pagkatapos niyang umalis sa aking pribadong silid sa opisina, hindi ko na kayang manatili pa sa opisinang iyon ng 1 pang segundo. Napukaw ako ni Sofia, kaya kailangan kong alagaan ang sarili ko bago ako sumabog. Agad akong naghubad at humiga sa aking kama, iniisip ko ang pakiramdam ng kanyang mga labi at ang pakiramdam ng kanyang katawan. Naamoy ko pa ang pabango niya sa akin at nakakabaliw. Mas nakahinga ako ng maluwag pagkatapos nito. Naiinis pa rin ako sa pagpapanggap niyang hindi niya ako kilala, tinatrato niya ako na para bang isa akong ganap na estranghero, na parang hindi niya ako nakita sa buong buhay niya. Seryoso ba siya? Hindi niya ba talaga ako naalala? Paano ito posible? Tuturuan ko siyang alalahanin ako, pagsisisihan niya ang araw na kinalimutan niya ako. Pumapasok sa tenga ko ang tunog ng alarm sa phone ko at agad namang bumukas ang mga mata ko.
Itinakda ko ang alarma para sa 6 AM bago matulog 2 oras ang nakalipas, upang makita kong muli ang mga file sa huling pagkakataon. Hindi ako nakatulog buong gabi dahil sa takot. Ang mga huling salita ni Travis ay hindi madaling hawakan para sa akin. He was looking hell serious when he said those words to me. Nang makalabas ako ng opisina niya, tumakbo ako patungo sa finance department. I gathered everything which could prove na hindi ako kasali sa scam na ito. Kailangan kong patunayan na mali sila at gumagawa lang ako ng mga tala. Tumakbo ako palabas ng opisina pagkatapos ng lahat ng mga file na iyon at kinuha ang espesyal na order mula sa aking amo upang maiuwi ko ito. Umuwi ako at buong gabi kong hinahanap ang patunay. Narinig ko silang nagsasabi ng napakaraming bagay na nakatulong ng malaki sa akin. Mayroon pa akong 1 buong oras para makarating sa opisina. Nasa akin ang lahat ng patunay, na nagpapakita na ako ay inosente, ngunit hindi ko alam kung bakit ako medyo kinakabahan. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat. Paano kung hindi pa rin siya naniniwala sa akin? Lalo akong nag-alala. Kinailangan kong maging confident. Hindi ako makukulong. Nakaramdam ako ng sobrang antok. Gusto ko lang matulog at kumain. Wala rin akong kinakain kagabi. Nakita ko ulit ang phone ko at 6:00 na ng umaga, pero wala akong ganang bumangon sa kama ko. Gabi na ako nakauwi kagabi kaya kailangan kong matulog ng gutom dahil hindi nag-imbak ng pagkain sa refrigerator si Tracy bilang bahagi ng kanyang plano. Gabi na, kaya hindi ako nakapag-order ng makakain. Buti na lang nakain ko ang nakabalot kong pagkain. Tamad akong nagpalipat-lipat sa kama at makalipas ang mga 5 minuto ay bumangon na ako. Pumasok ako sa banyo, naghilamos at lumabas ng shower. Nakatapis ako ng tuwalya sa katawan ko at naupo ako sa kama bitbit ang laptop at pen drive ko. Naintindihan ko ang lahat at tumingin sa orasan para makitang oras na. I wore one of my blue one piece and keep my hair down as usual. Sinuot ko ang sandals ko at lumabas ng kwarto hawak ang wallet ko. Bumaba na ako at pumasok sa dining room. Alam ko na ngayon ay hindi na ako kukuha ng pagkain sa bahay na ito at hindi ko man lang inaasahan na kukuha ako ng pagkain, ngunit kailangan kong dumaan sa silid na ito dahil ito ang tanging daan palabas. Pumasok na ako sa dining at nakita kong kumakain na sila Tracy at Lester. Hindi ko na inabala si Lester sa pagitan ng kanyang pagkain. Nakita ko na lang siya sa malayo na nakangiti at sinabing papunta na iyon sa opisina. Habang nakatingin sa akin ay nagpaalam siya at pagkalingon ko ay bigla kong narinig ang boses ni Dad. Sophia, wait. Sabi ni Dad at pinigilan ako. Nagulat ako nang makita ko siya sa bahay, hindi ko na maalayan na nandito pa pala siya, akala ko araw-araw siyang umaalis. Umiti ako sa kanya, tumakbo at niyakap siya. I saw his face after 2 months and I was very happy to see him. Happy to see you, Dad. Thank you for staying home today. Sabi ko, at naramdaman ko ang mga kamay niya sa likod ko. Niyakap niya ako pabalik. Kung natapos mo na ang iyong anak na babae at ang iyong pagkakasundo ay tapos na, kung gayon, ako ay nakaupo dito at ang pagkain ay lumalamig na. Malamig na, sabi ni Tracy, tumalikod sa akin si Dad at pumwesto, ngunit nakatayo ako doon tulad ng dati. Halika, maupo ka sa pwesto mo, may importante akong sasabihin sa'yo. Sabi ni Dad na sinenyasan akong maupo. Kaagad nang marinig ko siya, napatingin ako sa mukha ni Tracy at mukhang hindi siya masaya na uupo ako sa kanila. Pumwesto na ako at si Lester naman ang nag-serve ng pagkain para sa akin. Mas lalo siyang nagpa-cute sa ginagawa niya gamit ang maliliit niyang kamay. Napangiti ako, tumingin sa kanya at hinila ang pisngi niya ng may pagmamahal. Ginawa ko ito at nakita kong gustong kausapin ako ni Dad, pero kumakain siya. Kaya kinuha ko na rin ang kutsara ko para makakain na rin ako. Gusto kitang tanungin. Nagsimulang magsalita si Dad, at napatigil ako, tumingin sa kanya at ngumiti. Gaano katagal bago ka makakahanap ng bagong tahanan? Sinabi ni Dad, nang marinig ko sila, nawala ang ngiti sa aking mukha at ngayon nalaman ko kung bakit siya nakauwi ngayon, kung bakit nila ako niyaya na kumain kasama nila. Nais nilang malaman mula sa akin, kapag ako ay aalis ng bahay, at ako ay katangahan na nag-isip ng iba at nagiging masaya. Why not tell her the whole thing? Clear all the things up here and now, sigaw ni Tracy kay Dad at napatingin ako sa kanya ni Dad.
Ano ang problema? Tanong ko sabay tingin sa dad ko pero hindi na niya ako tiningnan, nakatingin siya kay Tracy at sa sinabi niya. Ngayon ay hindi ka na namin papayagang manatili sa bahay na ito. Kailangan mong umalis sa bahay na ito. Mayroon kang tamang impormasyon bago ito, at ngayon ay mayroon ka lamang 2 araw. Sa 2 araw na ito kailangan mong lumabas sa bahay na ito. Sabi ni Tracy, sinasabi sa akin ang lahat at tumingin ako kay dad. Nakikinig siya sa lahat, ngunit nakatutok sa kanyang pagkain, ni minsan ay hindi siya nagsalita. Napatingin ako sa kanilang dalawa, ibinalik ko ang kutsara sa plato at tumayo mula sa pwesto ko. Hindi ka ba kakain? Tanong ni dad sa akin at napatingin ako sa kanya at ngumiti. Sorry, but I don't want to be a hindrance to your family's happiness anymore. Naging hadlang ako sa buhay mo na gusto mong tanggalin sa lalong madaling panahon. Don't worry, aalis ako dito within 2 days. Sabi ko at kinuha ang wallet ko sa mesa, lumabas ng kwarto at tumakbo palabas ng bahay. Habang nasa daan, pinipilit kong ngumiti, sinusubukan kong sabihin sa sarili ko na normal lang ang lahat. Nagsimula ang araw ko gaya ng dati. Nakangiti akong tumingin kay Lester at nag-serve siya ng pagkain para sa akin and the best part is after 2 months nakita ko si dad, kinausap ko siya, niyakap ko siya. Sapat na sana sa akin pero nasira. Bakit may luhang lumalabas sa mata ko? Bakit ako nasasaktan kapag alam kong darating ito? Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa langit. Ipinikit ko ang mga mata ko at pinunasan ang mga luha ko at muling nagsimulang maglakad patungo sa opisina. Pumasok na ako sa building at pagkapasok ko sa office ay tumakbo si Dorothy papunta sa akin at niyakap ako. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Tumingin ako sa kwarto ni Travis at sinabi kong pupunta ako doon. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari. Hindi ko sinabi kahit kanino. Gusto kong tapusin ang gulo ngayon. Sinabi sa akin ni Dorothy na sa ngayon ay wala si Travis sa kanyang opisina. Siya ay nasa labas at dadalo sa meeting. Nag-aalala ako. Binigyan niya ako ng oras. 5 minuto lang iyon. Kung hindi niya ako nakita sa oras ay iisipin niyang huli akong dumating. Hindi ko kayang ipagsapalaran ito. Kinailangan ko ring dumalo sa meeting dahil bahagi rin ako ng plano. Makikilala ko rin si Travis doon. Ipapakita ko sa kanya ang lahat. Tumingin ako kay Dorothy, at sinabi niya sa akin na kasali rin siya sa meeting na ito. Pagkapasok niya sa kwarto ay nataman ako ng mga mata niya at nakita kong binibigyan niya ako ng pinaka-devilish smirk niya. Nasa mataas na posisyon siya at nakatayo sa harapan ko, mukhang galit. How dare you sit in my place? Sigaw niya, medyo kinabahan ako at lahat nakatingin sa akin. But I am sitting at my place. This is not your place. Sagot ko, pero lumapit siya sa akin at nagsalita. Ako na ang magdedesisyon kung saan ang lugar mo at kung saan wala. Hindi na ito ang lugar mo mula ngayon, aalisin ko na ang pwesto mo. Hindi ka uupo sa meeting room kundi tatayo ka. Inutusan niya akong umalis sa lugar na iyon at sumigaw siya ng malakas, para marinig ng mahigit 10 tao. Nakatingin sa akin si Dorothy, at nalulungkot siya para sa akin, alam niya rin na sinasadya ni Patricia ang lahat ng ito, para bastusihan niya ako sa harap ng lahat. Isa ito sa maraming layunin ng buhay niya, sinasamantala niya ang kanyang posisyon, palagi niya akong sinisiraan. Anak siya ng amo at maaari akong alisin sa trabaho anumang oras, kaya hinding-hindi ako nagkakamali na bigyan siya ng angkop na tugon. Tumayo ako mula sa aking kinatatayuan at kinuha ang lahat ng mga files, pendrive at laptop at tumayo. Pumasok si Travis sa kwarto habang nakatayo ako. Pumwesto siya at hiniling na simulan ang meeting sa lalong madaling panahon. Mukha siyang naiinis, at ayaw niyang may nasasayang ng kanyang mahalagang oras. At dito na po, nagtatapos ang 3 kabanata ng ating istorya. Sabay-sabay ulit po natin abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.